Get your pen and write your story all over again. And this time, learn the lessons, motivate others, and share that inspiration. Dear Max FM with DJ Chini. Dear Max FM, I've always tried to be the best version of myself. Please call me Jella, as in capital G, as in goat. Jella for short. Sa totoong pangalan ko, Chin. I'm studying sa MSU. BS Education student ako. I've worked hard to balance academics and extracurricular activities. And it's paying off. I've made it to the Dean's List and I'm proud of myself for that. Pero despite sa lahat ng achievements ko, Chin, there's this one thing that's eating me up inside. Mga classmates ko para bang hindi nila ako gusto. Mga teachers ko parang hindi sila favor sa akin. I don't know why. Hindi ko maintindihan na kung bakit hate ako ng mga classmates ko. Ayaw nilang makipagkaibigan sa akin. I've tried to be kind, to be friendly, to be helpful. Nagpa-participate naman ako sa mga group projects. Nagjo-join ako sa mga clubs. And even volunteered for events. Pero sadyang ayaw nilang makipagkaibigan sa akin. No matter what I do, it seems like I'm always the topic of chismis nila. Yung bang ako yung pulutan, masarap na pulutan, tuwing may inuman. I became the laughing stock of them. They mock my appearance, the way I look. Hindi pa kasi ako masyadong maayos sa sarili ko. Hindi ko pa alam paano i-fix ang mukha ko. Unlike them na nagli-lipstick, nagme-makeup. Pero ako hindi ko pa kasi alam paano ba mag-makeup. Tama lang na magsuklay. Pulbo. Estudyante pa lang naman kasi ako. Wala pa akong pambili ng mga cosmetics na yan. So pinagtatawanan nila ang itsura ko. Tinitingnan ko sa salamin, okay naman na. Naka-ponytail. Maayos naman pagkakatali ng buhok ko. Nakapulbo naman na ako. It's just that, siguro dahil hindi ako kagandahan. Yung bang pagpasok mo sa classroom, they whisper to each other. They are giggling. And then, tatawa ng malakas. Tinitingnan ako head to foot. I've tried to ignore it, to brush it off. But it's hard when it's a constant thing na. Yung bang araw-araw na lang, pinagtatawanan ka, pinag-uusapan ka. Nasa sulok lang naman ako, tahimik. Pero pagdating sa mga group projects, mga recitations, talagang nagsasalita ako. Ako din ang nagiging leader pag may mga group reports. Nagdi-discuss sa kanila, tinutulungan kung paano gawin ang mga ganito, ganyan. Every day, it feels like nasa battlefield ako, Chin. Para bang hindi mo alam kung ano na naman ang mga jokes or yung mga masasakit na remarks ang kakaharapin ko. Para bang mga bala na unti-unting tumatagos sa dibdib ko sa battlefield. I've asked myself a million times, ano bang ginawa ko? Why do they hate me so much? I've been kind to everyone. Tinutulungan ko naman yung mga nagsisik ng help sa akin when they needed it. I've listened to their problems. Nagbibigay ako ng advice. But nothing seems to be enough. It's like they hate me for no reason at all. Sometimes I wonder if it's because na masyado ba akong perfectionist? Too good to be true. It's because ba na
nalalamangan ko sila sa grades? It's because ba na lagi akong top pag exams? Maybe they think I'm a goody-goody, a teacher's pet. Pero kahit naman mga teachers ko, hindi close sa akin. But the thing is, I'm just trying to make the most of my college experience. I'm trying to learn, to grow, and to become a better person. The worst part is, hindi ko maintindihan kung bakit ang sakit-sakit na. Gusto ko lang naman sanang magpakasaya. Yun nga, sabi ko, making the most of my college experience. But I don't understand why it hurts so much na. Yung mga pambubuli nila sa akin, mga painful remarks. I know I'm more than my appearance. More than what others think of me. Ganito man ang itsura ko, gaganda din ako pag marunong na akong umayos sa sarili ko. Pero uunahin ko pa ba yan? Gayong ang pera ko pang allowance lang. Yung damit ko kasi paulit-ulit, 3 piraso lang. Kaya siguro pinagtatawanan nila ako. Yung bang pag-uwi ko sa bahay, lalabahan ko yung suot ko. Para bukas makalawa, masusuot ko na naman ulit. Ayoko kasing sayangin ng scholarship at tiwala ng mga magulang ko sa akin. Nasa bukid kasi mga magulang ko, Chin. Pinadala nila ako sa syudad dahil naniniwala sila sa kakayahan ko. I graduated valedictorian in high school. Kaya nakuha ko ang scholarship. May konting allowance, pero hindi pa sapat. Kaya nagtitipid talaga ako. It's hard to shake off the feeling that I'm not good enough. That I'm somehow less than everyone else. Alam mo yung nakakatulog ka na lang habang umiiyak. Natutuyo na lang mga luha mo. Too many sleepless nights. Wondering if I'll ever fit in. If I'll ever be accepted. Kini-question ko yung halaga ko bilang tao. Kung bakit majority ayaw nila ako. Kung bakit maraming classmates ko ang hindi ako gusto. But every morning I wake up and I remind myself that I'm not alone. I have my family, my friends outside of college. And most importantly, I have myself. Kaya I'll keep pushing forward. Keep striving to be the best I can be. Maybe one day, magtataka na lang sila sa akin kung bakit ayoko na ring maging friendly sa kanila. Kung ayaw nila sa akin, hindi ko ipipilit ang sarili ko. One day, pag may pera na ako, bibili ako ng maraming damit. Magma-makeup na ako. Maging presentable. Hindi na yung amoy pawis na estudyante. Beyond the gossips and the jokes, maybe one day they will realize that I'm just a person trying to make it in this crazy thing called... Sana lang, wag naman silang sumobra. Dahil nakakasakit na. Hindi naman ibig sabihin na hindi ko sila pinapatulan, hindi na nakakaapekto sa akin. Iniiyak ko na lang sa gabi, Chin. Hindi nila alam na kahit isang masakit na salita lang, tagos sa puso ko. Nagbibingi-bingihan lang ako, nagbubulag-bulagan sa mga tawa nila. Kunyari manhid, pero masakit. Akala ko kasi, during college days, academics lang ang i-focus mo. Curricular activities, kailangan mag-participate. Pero hindi ko na-realize na kailangan mo palang mag-adjust sa attitude mo para sa mga classmates mo. Tanong ko lang, bakit kahit wala kang ginagawang masama, kahit gaano ka kabuti, ka-friendly,
marami pa rin ayaw sa'yo. Hate na hate ka. Tao din naman ako, Chin, may damdamin. Nasasaktan. But until then, patuloy pa rin ako mag-aaral ng mabuti. Patuloy akong magmamanhid-manhiran. Hanggang makagraduate. Konti na lang. Makakatakas din ako sa college life. Thank you for reading my story. And just until here, inyong Kamax, Jala. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa. Dear Max FM with DJ Chini tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past. Only at Dear Max FM with DJ Chini.